Alright, moving on. Alam niyo po bang nananawagan ng national emergency ang Trade Union Congress of the Philippines hinggil po sa lumalalang kaso ng AIDS sa ating bansa. Para po pag-usapan yan, makasama natin this very special guest. Let us all welcome Sir Alan Tanhusay, spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines. Good morning, Sir Alan. Good morning, sir. Magandang umaga at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yes, Sir Alan, alam naman natin hindi biro at talagang malaking problema itong tumatalamak na bilang ng may kaso ng AIDS sa ating bansa. Siguro, estimated lang po, roughly, gaano karami ang may AIDS sa ating bansa simula nung nagsimula ito noong 1984? Nung simula ito noong 1984, ang bilang ng Department of Health ay halos umaabot na sa 18,000 yung mga kababayan natin na meron ng sakit. 18,000? Paano naman dun sa mga nahawa lang? Gaano karami rin yung merong kaso nito? Meron tayong average na ginagawa, merong survey o estimate ang ginagawa ang Department of Health. At batay dun sa kanilang mga data, tayo ay nag-average ng mga 400 hanggang 500 bawat linggo o bawat buwan. O kaya, this translates to almost around 2 person per hour. And hindi biro yun, no, Jules? Kasi marami yun. Sobrang dami. Sobrang dami na ano. Kung kaya't naalarma na ang Trade Union Congress with the Philippines, kung kaya't pinanawagan natin na magdeklara na ang Department of Health ng National Emergency hinggil sa issue ito. And sir, mostly itong mga nahawang ito galing sa ibang bansa na pinauwi dito sa ating bansa dahil bawal sila magtrabaho doon o tinanggal sila? Oo, dahil napakalakas ng discrimination doon at malaman lang nila na mayroong mga issue o mayroong kang issue sa HIV/AIDS. Konting information lang na makukuha nila sa iyo ay gagamitin nila ito upang maging dahilan na tatanggalin ka sa trabaho. Pero ano usually, sir, yung pinaka-reason kung bakit tumataas na itong incidents ngayon? Tumataas ang bilang ng HIV/AIDS dito sa ating bansa dahil humihina ang ating moral fiber, no? Humihina ang ating personal na mekanismo upang labanan ito. Lalong-lalo na dumadami ito kapag ikaw ay napapalibutan ng mga hindi kanais-nais na mga barkada o mga kaibigan. At kailangan ang pinakasusi dito, na pinakasolusyon o pinaka-prevention na nakikita namin ay ang healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Healthy physical lifestyle and healthy moral lifestyle. And of course, maraming information about AIDS. Siyempre, dapat at least aware ka kung ano ba yung mga pwedeng symptoms nito, pwedeng mangyari sa iyong katawan. Pero usually, ano po ba yung mga, for the benefit of our viewers, itong AIDS, anong nagagawa nito sa atin? At paano ba na-acquire ito? Ang HIV ay isang virus. Ito ay nakukuha natin sa pakikipagtalik na hindi gumagamit ng kondom. At ito ay nakukuha, tayo ay nahahawa sa pamamagitan ng blood transfusion. Either blood transfusion na yung alam natin na blood pagsasali ng dugo sa atin, o kaya ito ay paggamit ng injection na ginamit na noong may sakit. Through saliva, pwede po ba mahawa? Hindi po totoo yun. Hindi po totoo kahit so, maghapon akapin natin at hawakan yung kamay ng mga pasyenteng may AIDS, hindi tayo mahawa. Hindi po tayo mahawa. Kung magdikit po ang ating mga balat o magsanib ang ating pawis, hindi po nakakahawa. So through blood transfusion and sexual contact. Sexual contact. Sa ngayon, sir, sa mga sektor sa talamak? Batay na rin sa data ng ating Department of Health, talamak ito sa mga sex workers. Laganap din ito sa men having sex with men. At ang panghuli, talamak din ito sa mga people who inject drugs. Alright. Ano na po ba yung mga ginagawa ngayon ng mga different government agencies and participation na rin ng inyong Trade Union Congress of the Philippines to address this problem? Nakakatabang puso dahil aktibo ang ating Department of Health sa isyong ito. Si Health Secretary Enrique Una ay talagang determinado siya na puksain ang isyong ito. Kung kaya't kaakibat ang TUCP sa pagharap sa problemang ito, sa ngayon ang TUCP ay gumagawa kami ng mga
seminars and workshops sa mga factory at ini-inform namin o ini-educate namin yung mga magagawa hinggil sa sakit ng HIV at kung paano natin ito maiwasan. Are there early signs? Ano po ba, mape-prevent ba ito tulad ng mga ibang sakit na kapag na-acquire mo na, pwede mo siyang i-prevent? Ang HIV virus ay isang virus na sumasakay doon sa ating immune system, no? At mahirap itong puksain. Ang pinakagamot na lang natin sa ngayon ay hindi para patayin yung virus na yun, kundi i-delay yung pagdami ng virus sa ating katawan. So, madalit sabi, walang gamot sa sakit na ito. Alright. Sir, kanina po nabanggit ninyo na kumbaga yung ibang mga companies yung nagiging behavior nila kapag nalaman nila, inaalis nila. Ano po ba yung general policy pagdating sa ganyan? Ayon sa batas na binalangkas ng Department of Labor and Employment, bawal na bawal po sa mga employer, bawal na bawal sa mga kumpanya na tanggalin yung mga manggagawang napag-alaman na mayroong HIV virus. No? So, bawal na bawal ito sa atin. Sir, nananawagan kayo for national emergency tungkol sa kasong ito? Are there any upcoming activities or programs na ilo-launch ang Trade Union Congress of the Philippines? Nananawagan kami na magdeklara ng ang Department of Health ng national emergency dahil alam naman natin kalaki o kalakas ang likas na puwersa ng ating gobyerno, lalong-lalo ng Department of Health sa isyung ito. Kung kaya't gusto namin magsagawa ng massive information campaign, pumunta tayo sa mga eskwelahan, pumunta tayo sa mga restaurants, pumunta tayo sa mga hotels at kung saan sa mga lugar. At doon talagang agresibo na ibuhos yung puwersa ng ating gobyerno. Alright, pagdating sa awareness level, sir, ano pa po yung mga innovations ninyo para syempre lalong lumaganap? Kasi pakunari ngayon tayo, di ba, may mga first time lang tayong nakaklarify ngayon regarding HIV or AIDS. So, paano po ba makaka-reach po sa lahat ng mga sectors itong awareness program ng TUCP? Nabanggit na natin kanina na ang mga sektor na talagang inaapektuhan nito ay itong mga men having sex with men. So, maaari natin silang targetin sa social media, sa Facebook, sa Twitter, at sa new media na tinatawag. Itong namang sex workers, ay pwede natin silang matarget sa pamamagitan ng ating DSWD, DOH, at pamimigay sa kanila ng suporta. No? Ito namang people who inject drugs, kaakibat natin dito yung PDEA at ang Department of Health. At aktibo naman ang mga ahensyang ito sa pag-address ng isyung HIV/AIDS. Alright, pero balikan natin yung sinabi nyo kanina, no, yung same sex relation, same sex na sinabi nyo kanina. Ano yun, mas malala po ba yun kesa dun sa magkaiba ng gender? Ito yung nakakabahala dahil yung men having sex with men, noong mga ilang taong na nakaraan, hindi tayo familiar sa sektor na ito. Unknown ito. Kumbaga invisible ito. Pero itong mga itong mga nagdaang araw, nagsusurface siya dahil dumadami. Kaya ang tawag ng Department of Health sa kanila ay men having sex with men o itong lalaki na nakipagtalik sa kapwa lalaki. Okay, ayan. So talagang ang daming mga iba't ibang targets talaga yung maaaring makahawa dito. Pero sir, going siguro dun sa market natin sa say with the OFWs, di ba? Usually, sila agad yung nasasabi na naapektuhan agad dito. Ano po yung basic reason kung bakit po, is it the same yung mga sinabi niyong qualifications kanina or indicators sa magkaroon ng HIV? Same din po ba yung reasons kung bakit sila nagkaka-HIV outside the Philippines? Oo, sa tingin namin, mas doble ang kanilang dinadanas kung kaya't vulnerable sila sa ganitong sakit. Dahil unang-una, economically, kailangan nilang magtrabaho at higit sa lahat, malayo sila sa pamilya at malayo sila sa kanilang mga anak at sa asawa. Kaya mas lalo silang nagiging weak o nagiging vulnerable sa kondisyon ng HIV/AIDS. Alright, Sir Alan, ano ba yung mga tips and advices na mabibigay natin sa mga viewers natin hinggil dito sa kumakalat na kaso ng AIDS? Well, paulit-ulit namin sinasabi sa mga factory at sa mga iba naming mga sa mga manggagawa natin, sinasabi namin sa kanila na ang lunas dito ay ay ang healthy lifestyle, healthy physical lifestyle o ang healthy moral lifestyle.
Okay. Sir, anong paraan po makipag-ugnayan yung mga interested groups para syempre makikolaborate sa inyo para lalong lumawak yung kampanya? Yes, most especially sa mga schools, no? Sa mga estudyante. So, makipag-ugnayan lang po sila sa amin sa Trade Union Congress of the Philippines dito po sa Quezon City sa Electrical. At meron po tayong mga partner o social partners na pwedeng mag-conduct ng seminars kung saan nila gusto. At doon natin ibahagi at na pwede nating mai-discover yung issue at mga prevention and control tactics para maiwasan natin yung sakit na ito. Alright, before we end our interview, do you have any message to our viewers? Ulit, maraming salamat sa pagkakataon nito. Ang mensahe ko lang po ito ay upang maiwasan natin ang sakit na ito, tayo po ay mag-develop ng isang healthy physical lifestyle, healthy moral lifestyle. All right, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Alan Tanusay, spokesperson ng TUCP. Thank you so much. All right.